Pag-ibig mo'y ipakita, lingapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo at maging handa, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang oras. Katulad nito ay isang taong umalis upang maglakbay sa ibang lupain. Ipinababahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain at inuutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayon din naman, maging handa kayong lagi sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Maaaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw o kaya ay sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo po ang lahat. Ngayon ang unang linggo ng panahon ng Adbyento. At ang unang linggo ng panahon ng Adbyento ay tanda rin ng pagpasok natin sa bagong kalendaryo liturhiko ng ating simbahan. We are entering into a new liturgical calendar of the Church. Sa simbahan, nagsisimula ito sa panahon ng Adbyento. At ang panahon ng Adbyento ay tatakbo sa loob ng 4 na linggo at ang panahon na ito ng Adbyento ay tatawaging panahon din ng paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Darating ang Diyos, kaya't ating paghahandaan. Unang dumating ang Panginoon nung siya ay isilang dito sa mundo sa kanyang kapanganakan na siya nating gugunitain pagsapit ng December 25. Pero mayroong ikalawang pagbabalik o pagdating ang Panginoon. At sa pagdating na ito ng Panginoon, hindi na siya isisilang muli bilang bata, bilang sanggol. Subalit darating siya upang bigyan ng kaganapan ang lahat ng nangyayari sa mundo. Siya'y magiging hukom para sa ating lahat. Mga kapatid, sa pagdating na ito ng Panginoon, nararapat lamang na maging handa tayo. Our gospel today resonates to us the invitation of the Lord to be prepared and vigilant. Kailangang maging handa tayo, maging alerto, sapagkat ang sabi dito, baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Metaphorically, it was used to tell to us that we cannot afford to remain sleeping while the Lord is coming. We cannot afford to be found not ready when the Lord arrives again. Kinakailangan tayo maghanda sapagkat kapag hindi tayo handa, paano tayo makakasama sa Panginoon sa kanyang kaharian sa langit? Kaya it is but fitting that we prepare ourselves
And we start our preparation right now on this first Sunday of Advent. Ngayon natin sinisimulan ang ating paghahanda. Saan ba tayo maghahanda? Anong aspeto ba ng buhay natin ang dapat tayong palaging gising? Saan natin babantayan ang ating mga sarili? Una, we have to be on the lookout for our words. Kailangan binabantayan natin ang ating salita. Kung tayo maghahanda sa pagdating ng Panginoon, bantayan natin ang ating salita, nang sa gayon ang ating mga salita ay nagbibigay ng pagpapala sa kapwa, nakapagpapalubag ng loob sa ibang tao, nagpapagaan ng dinadala ng ating mga kapatid. More often than not, we use our words to curse people, to slander people, to gossip about people. Di ba ganun ang pinag-uusapan natin kung minsan? Pinag-uusapan natin yung ibang tao, ichinichismis natin yung ibang tao, kung hindi man ay sinusumpa natin ang ibang tao o ginagawa natin ng kwento ang iba. We vilify other people, we malign their reputation. Kaya kung minsan ang salita natin ay mapanakit, ang salita natin ay mabigat, ang salita natin ay nakakasugat. If we take notice or if we examine ourselves, come to think of it, gaanong karaming tao ang nasaktan na natin dahil sa mga salitang binitiwan natin at hindi na kayang bawiin dahil nabitiwan na. Gaanong karami ang nasugatan dahil hindi tayo naging maingat at mapagbantay sa ating salita. Our words play an important role in our relationship with other people. Secondly, we have to be circumspecting about our actions. Kailangan din bantayan, tignang mabuti ang ating mga kilos sapagkat sabi nga, ang salita ay maaaring itago, subalit ang gawa ay magpapahayag ng tunay na nilalaman ng ating puso. Actions speak louder than words. Kahit sabihin natin na okay tayo pero lumuluha tayo, sigurado, alam natin na hindi tayo okay. Minsan tatanungin tayo, kamusta ka na? Okay lang po. Pero alam natin may mabigat na dinadala ang taong ito sapagkat ang mata niya ay umiiyak. Okay, tatanungin natin, kamusta ka na? Okay lang po, pero hindi mapakali yung tao. Alam natin na meron itong pinagdaraanan sa buhay. Kamusta ka na? Okay lang po, pero hindi makatulog ang tao. Okay ba siya? Alam nating hindi. Sapagkat ang okay na tao ay nakakatulog. Mga kapatid, kapag tinignan natin ang ating mga gawain, sana merong consistency sa ating salita at sa ating ginagawa. Kung tayo may tuturing na mga Kristiyano, bantayan natin ang ating mga kilos. Sa ating unang pagbasa, ang sabi dito sa atin ni Propeta Isaias, ipinahahayag niya sa Panginoon kung paanong ang kanilang ginagawa ay patuloy na masama. Sabi niya dito, nagagalit ka na, tuloy pa rin kami sa aming pagkakasala. Ang ginagawa namin ay talagang masama. Kahit hindi nagsasalita ang mga tao, pero ang ginagawa nila ay masama, alam ni Propeta Isaias na sila ay gumagawa ng mali. Hindi man nila sabihin ito, sa kanilang ipinakikita, walang duda, masama ang kanilang ginagawa. Kaya ingatan at bantayan rin natin ang ating mga gawain. Pangatlo, bantayan natin ang ating mga iniisip. Be watchful of our thoughts. Kung minsan, marami tayong iniisip at kadalasan ang iniisip natin ay mga negatibo. We entertain a lot of negative thoughts in our head. Marami tayong masamang iniisip
Marami tayong ginagawang panghuhusga sa kapwa sa ating iniisip. Hindi man natin ito sabihin sa ating salita, kung minsan ang bilis ng isip nating husgahan at pulaan ang ibang tao. Nakita lamang natin na magkasama ang dalawang tao, akala natin tayo na ang pinag-uusapan. We entertain that kind of thought na tayo ang pinag-uusapan ng dalawang taong ito. Minsan, nakita natin ang isang tao na nasa isang sulok and we think na ang taong ito'y problemado na agad. Pero ang gusto lang pala ng taong ito ay makapagnilay siya ng sarili, makapagdasal at makapag-ugnay sa harapan ng Panginoon. Mga kapatid, we have to inject into our head positive thoughts, good thoughts, noble intentions. Kailangan ng isip natin yan. Kailangan ipasok natin sa isip natin ang mabubuting kaisipan upang ito ay ating magawa rin. A wise person once said, everything that we have in life is a result, foremost of all, of what we have thought of. Bago pa mangyari ang isang bagay sa buhay natin, kadalasan naisip na natin ito. At kung ano man ang meron tayo, ito'y dumaan sa pag-iisip ng tao. Kaya babantayan din natin ang ating mga iniisip sapagkat maaari itong makasira ng ating buhay o makatulong sa ating buhay. Ang ating mga iniisip ay may papel din sa ating paghahanda. Ika-apat na babantayan natin ay ang ating karakter, ang ating ugali sa harapan ng mga problema at pagsubok ng buhay. We have to really watch our Christian character if it is really coming out in the midst of our trials and problems in life. Kapag tayo dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, doon lumalabas ang tunay na anyo ng isang Kristiyano. Ang isang Kristiyano kapag siya ay dumaraan sa karamdaman, ano ang nagiging reaksyon niya? Siya ba'y nagiging matatakutin sa gitna ng karamdaman? O natututo siyang lalong kumapit sa Diyos sa pananampalataya? Sa gitna ng problema sa pamilya, ang Kristiyano ba ay nagiging matatakutin? O natututo siyang kumapit sa kanyang Diyos? Sa gitna ng problema sa trabaho, ang Kristiyano ba ay natututong mandaya? O natututo siya na kumapit kay Kristo? Mga kapatid, susubukin tayo ng panahon. Darating ang mga pagkakataon na tayong lahat ay haharap sa iba't ibang problema. Sa pagharap natin, palutangin natin ang totoong karakter ng Kristiyano. A true Christian character means that we hold on to God no matter what our situation is. Whether we are being tried in our situation, or whether we are being consoled in our condition. Whatever comes along our way, a true Christian character should come out. And that means that we keep the faith no matter what our situation is. Ito ang mas mahalaga. Pinananatili natin ang ating pananampalataya anuman ang sitwasyon natin. Paborable man o hindi paborable ang ating sitwasyon, hindi mahalaga. Ang mahalaga, kumakapit tayo sa Diyos sa lahat ng oras. And finally, we have to check all the time our heart. Ito ang huli nating babantayan. Titignan natin ang ating puso kung ano ang nangyayari sa loob nito. Sisilipin natin palagi kung ano ang pinagkakaabalahan ng ating puso. Nang sa gayon, makita natin kung ang ating puso ba ay para sa Diyos o laban sa Diyos. Because at the end of our lives, the decision will always happen in our hearts, at the core of our being. Lahat naman ng desisyon na ginagawa ng tao sa bandang huli, doon niya makikita
sa kanyang puso. Kapag ang puso ay abala sa maraming material na bagay, hindi nakapagtataka na ang kanyang desisyon ay palagi magkamkam na material na bagay, maging maramot sa ibang tao, hindi matutong dumamay sa kapwa. Kapag ang puso ay abala sa kasikatan, sa katanyagan, sa kapangyarihan, hindi nakapagtataka na ang tao'y mayabang kasi dito naging abala ang kanyang puso kung paanong magiging sikat at makapangyarihan. Kaya ang kanyang kilos ay kilos ng kayabangan. Pero kung ang tao sa kanyang puso ay pinananahanan ng Diyos, hindi nakapagtataka na ang kanyang kilos din ay kilos na nagmumula sa Diyos. Bantayan natin ang ating mga puso. Sa puso natin nangyayari ang mga desisyon na ginagawa natin sa araw-araw. Ito mga kapatid ang babantayan natin. Number 1, our words. W, our words. Number 2, our actions. Letter A, our actions. Number 3, our thoughts. Letter T, our thoughts. Number 4, our character, our Christian character. Letter C. And number 5, our heart. Letter H. So we have to watch ourselves. Our words, our actions, our thoughts, our character, and our heart. Dito natin sisilipin palagi ang ating mga sarili upang tayo ay maging handa sa pagdating ng Panginoon. Amen.